not gahi. You know guys, the chicken they just slaughter it now maybe. It's really that good. Simple na routine ng isang bustling city. Yan. Ito yung lugar na kinikip nila ng ganito para i-preserve yung tinatawag na kultura ng mga Emirati. Nakikita natin dito. Ang daming high-rise building dito sa kabila na to. Pero dito, sa side na to, ito yung tinatawag na Old Dubai. Wow, look at this place. Ganda din dito ah. This month daw. So yan guys, another Saturday ngayon. So wala tayong pasok. So kailangan natin na mag-bike uli dito sa street ng Dubai. Yan, ito yung weekly routine natin na ginagawa, yung mag-bike dito para makita yung magandang street ng Dubai sa umaga. So yan, kasama natin of course si Ishan. Look at that. Me, I'm the pro driver. Wow, you're pro now? Yes. Excited? Yes. So yan guys. First So bike of 2026. first bike of 2026. So yan guys, first bike of 2026. So yeah, let's go. Ice cream yan la. Go. Yo, tulog pa yung karamihan. Yan. So ito yung umaga ngayon dito. Look at that. Medyo malamig pa ngayon ng konti dito guys. Yan, medyo may kalamigan pa eh, kaya kailangan natin mag jacket. As usual, ito yung paborito nating park, Putina Park. Umagang-umaga dito ngayon, super lamig. And ito yung vibes ng umaga ngayon dito sa Dubai. Yan. May mga nagja-jogging, may mga nag-exercise. Look at that. Ito yung simple na routine ng isang bustling city. Yan, umagang-umaga. Yung tao kanya-kanyang activities, kanya-kanyang diskarte sa buhay. And it's happen na today ang diskarte natin ay mag-bike at mag-exercise. Yeah. And look at this. Hello. Hello. The rider. Look at that. Rider on the corner. And guys, ito yung ito yung buhay natin dito. Alam mo, minsan kailangan natin kailangan natin yung mga activity na ganito dahil nasa trabaho, day in day out, nagtatrabaho tayo. Kailangan natin yung routine breaker na tinatawag. And look at Ishan. So yan, ito yung routine breaker natin dahil how's the weather? Good. Super lawak ng ano to guys. Ito dito sa Dubai, itong Al-Mutina, ito yung isa sa pinakamalawak na park. Alam mo? Yan, look at that. Ito yung ancient tower ng mga kapanahonan noon, kung saan dito sila tinitingnan nila. Parang ano to eh, parang watchtower na tinatawag. Alam mo yung parang Game of Thrones na andun sila sa taas, tinitingnan yung mga kaganapan, kung ano yung mga kaganapan sa paligid niya. This is nothing much to see, to show you guys. Ito yung famous na nisto dito. Ito yung famous na nisto dito. Binibilhan natin ang mga murang pagkain. So yan guys, look at that. Itong lugar na to dito, ito yung mosque na palagi nating dinadasalan pag Eid. Alam mo, I remember during pandemic, sa mosque na to dito tayo palagi nagdadasal ito kasi malapit lang to sa bahay itong mosque na to. Yan, dito tayo nagdadasal. And once again, ito yung kagandahan talaga dito sa Middle East. Alam mo, pagdating sa mga religious thing,
dahil kahit saan ka pupunta dito may makikita kang mosque, alam mo yung, which is kailangan talaga sa isang bansa. Dapat sa kahit na saang bansa, either it is a Christian country or Muslim country, dapat na provided yung tinatawag na place of worship, alam mo, even it is church. Kung andito ka rin sa United Arab Emirates lang, dito sa Dubai may Christian church dito. Yan, so kahit saan ka pupunta, provided yung tinatawag na place of worship. And isa to sa pinaka talagang hinahanga natin dito sa Middle East when it comes to mosque. Talagang kahit saan ka pupunta. Nakapunta ako ng Saudi, and same thing sa Saudi rin, may mga mosque kahit saan ka pupunta, maraming mosque. And dito sa Dubai, in general, yan ang isa sininangaan ko dito sa lugar na to, dahil ang lugar ay nagpa-progress, alam mo, umuunlad yung lugar, at the same time hindi nila kinakalimutan yung tinatawag na spiritual side ng Dubai. Alam mo yung ganito, yung mga mosque kahit saan mo makikita niya. What happened? Itong mga marites na to, I don't know that I'm talking, you are in my back. Yeah, we're listening what you're talking. What I'm talking? I don't know what I'm talking about. Guys, ito naman yung ito yung famous na fish roundabout dito sa Dubai. Ito yung landmark dito na talagang mostly ng tao alam kung ano yung pag sinasabing fish roundabout, ito na yan. Yan, fish roundabout yan, may isda dyan sa harap na kalikot anong tawag niyan, sa gitna, nasa roundabout siya. So isa yan sa pinaka talagang old landmark dito sa Dubai, itong fish roundabout. Of course, katabi ng fish roundabout itong Al Ghurair Mall. Look at that. Yan. Dito rin kami bumibili ng mga anik-anik, kung mga pagkain, grocery, dyan din kami bumibili niya. So ngayon medyo bumaba ng kunti yung lamig. Medyo hindi katulad kanina, super lamig ngayon. Medyo kasi pataas na yung time. So hindi na masyado ganun kalamig. Pero yung street ng Dubai, same as usual. Pag ganitong mga oras, medyo calm pa rin. Hindi pa siya yung tinatawag na talagang bustling na city. Alam mo, hindi pa siya yung tinatawag na talagang super dami ng tao, and medyo energetic city. So ngayon medyo relax muna siya ngayon. Look at that. Yan. Wow, look at that. Dito sa Dubai, kailangan ka mag-dismount pag magbabike ka dito. May mga certain place talaga na kailangan ka mag-dismount dahil it's not allowed. Pag nakita ka ng police, pwede kang huliin. So yan, kaya dito tayo ngayon, nagdi-dismount tayo. Look at si madam, si Ishan. Ito si Ishan, ito si madam. And ako. So yan guys, nandito naman tayo ngayon sa famous Union Metro Station. Yan. Ito yung famous na Union Metro Station dito, yan. Yan yung junction. Yan yung junction ng lahat ng color ng metro station dito sa Dubai. May red line, may green line. So dito nagkikita sa Union Metro Station na to. And of course, look at that. Kahit saan ka dito sa gitna ng Dubai, makikita mo yung park. Look at that. Tingnan mo yung mga tao. Yan, ang daming mga activities, naglalaro, sumasayaw, pipiknik. Yan, ito yung umaga dito sa Dubai. Iba-iba yung ginagawa ng tao. Yan.
So yan guys, kagandahan din dito sa Dubai, may mga bike line. Yan. May mga bike lane yan. Kikita mo dyan. Nilalagyan nila ng mga bike lane. May mga particular lang na lugar talaga. Yung siguro yung mga lugar na talagang maraming tao paggabi. Yung nilalagay nila ng bike lane para doon lang yung bike kasi minsan nagbabangga sa dami ng tao. So may specific place para sa tao, may specific place para sa bike. So yan yung kagandahan dito. Itong Banias Square guys, dito sa mga business hub dito sa Dubai, alam mo, dito sa pinaka old business hub dito sa Dubai, itong lugar na to. Dito nagsimula yung kasi sa tabi to ng Dubai Creek. So dito nagsimula yung tinatawag na sibilisasyon ng Dubai sa lugar na to. Isa to sa mga contributor ng sibilisasyon ng Dubai, itong sa Banias Square. At nangahanapin mo dito, may gadgets, may mga kagamitan sa pangingisda, kagamitan sa bahay, lahat na dito sa lugar na to makikita mo. Itong Banias Square na to. Yan. Oldest town, oldest place dito sa Dubai. I think mag-shortcut ta sa lift para walay kuan. Wow, look at this place. Ganda din dito ah. Dismount daw. Dito tayo ngayon sa Dubai Creek. Ito naman yung lugar na to. Ito yung taxi, boat taxi papunta ng Abra. Yan. Pag pupunta ka sa other side, sasakay ka nitong sasakyan na to papunta ng Abra. Bike also? Ah? Private? No, after. No. Dito tayo sumasakay papunta dun sa other side ng Dubai. Ito sa Abra. Abra na sa gilid, di ba? Abra papunta dito. So ito yung Abra was government or no? Abra? No, this is government. This RTE. Even since Uy, before, Abra right? nga, o yun na. How they will go? How the people will go down? Yun yan. Nakapila, Yan, nakapila sila yan. Look at that. So napakaganda na lugar guys. Ito yung lugar na talagang kahit na sabihin natin na ang Dubai ay nagpa-progress, nagde-develop, ito yung lugar na kinikip nila ng ganito para i-preserve yung tinatawag na kultura ng mga Emirati. Nakikita natin dito ang daming high-rise building dito sa kabila na to, pero dito sa side na to, ito yung tinatawag na Old Dubai. Yan, kikita natin yung way ng transportation, ganun pa rin. Look at that. It's been year, ilang taon na itong mga transportation na to, hindi nila tinanggal, ganito pa rin yung way niya. And isa to sa mga way na para i-preserve nila yung kultura ng Dubai, anya. So I think maganda magpa-picture dito. So yeah, let's take a picture. Dito ulit tayo sa Dubai Creek. Yan, as usual, ito yung historic place dito sa Dubai. Yan kung saan nagsimula yung yung sibilisasyon ng Dubai. Dito yung pinakaunang lugar na kung saan dito nila talagang inumpisahan kung saan yung Dubai dumating ngayon, dahil ito yung bagsakan, ito yung business hub ng Dubai nung kapanahonan noon. Yung product from other country, dito yung bagsakan niya. Nakikita nyo ngayon dahil sa civilization. Look at that. Napakalawak na nung mga dami na ng skyscraper na nakatayo dito. And what's the funny thing dito, pag dito ka sa lugar na to, dito sa lugar na to, yan, nakikita nyo yung mga skyscraper, yung New Dubai na tinatawag after civilization. At pag dito naman tayo sa side na to, yan, nakikita nyo dun sa kabila, yan. Yan yung Old Dubai naman, yan. Makikita mo yung mga old na building, old na, pinipreserve nila yung old way ng pamumuhay ng mga kapanahonan noon. And of course, itong nakikita natin dito, ito yung famous Dock Cross dito sa Dubai. Ito yung sasakyan mo na makikita mo yung other side ng Dubai pag andito ka sa lugar na to. Yan, look at that, super ganda niya sa umaga talagang. So yan guys, dito tayo ngayon, bibili tayo ng breakfast natin. Ito yung famous nating binibilhan ng breakfast tong lugar na to. Yan. What you got? They have chicken paratha, you want? Chicken Or paratha. omelette paratha without Omelette cheese? na lang, without. In omelette paratha, there is mayonnaise? Yes.
Can you not put mayonnaise, only egg and vegetable one? Napakaganda niya. Kata, yan. Ito yung maliit na parang barko, yung forma ng cafeteria na to. Yan. Yan, ito nagbibinta sila ng mga parata. Yan. So, what you got, madam? We want mango juice. Yan, dito sa labas. Nakikita nyo yan, yung may mga... Dito lang to sa labas, yung mga inumin. Yan. So, yan guys, nakuha na natin yung parata at karakchay natin. Look at madam. Wow, the karakchay lady. Anywhere. Mainit. So yan guys, kuha na natin yung parata at chay natin yan. Reveal the truth. Wow, look at that. Tensa. Smart. So how's the food? This is for YouTube. How's the food, brother? Good? Very Amazing? good. Amazing. Wow, look at my sister. How's the food, Very sister? good. Very fresh. Wow, very fresh. Yeah, and the parata is very good. Wow. Not gahi. You know, guys, the chicken they just slaughter it now. Maybe it's really that good. Yeah guys, this is not to tell you like to promote. This is not promotional, but I just really want to tell you that we appreciate this food, really fresh and tasty and satisfying sa totoo lang. And look at these people, yeah. Yeah, it There also is- the paper. Yeah, you're eating also the paper. Yeah, tasty. Murag nagmakdo. No? Ito yung humlit palata nila talagang. Marami akong nakain ng humlit palata dito. Itong humlit palata na to is in another level. Alam mo? The way they created is something na una malinis na malinis. Pangalawa, fresh na fresh. Umuusok pa nung unang kagat natin. Pangatlo, yung pagkalagay nila nung Pero pag mga spices, talagang well balance siya, yung asin, yung french fries, lahat nung yung mayonnaise, well balance dito, at saka yung litos na nilagay nila, fresh na fresh pa siya. Pag kinain mo, pag kinagat mo, talagang ma-feel mo yung crunchiness ng litos. And yung parata itself, talagang floppy and soft siya, sa panalang panalo, and one of the best experience. And hindi lang ako magpapatunay dyan, kahit na itong mga kasama ko. Look at that. How's the parata, madam? sarap. Sarap? Dapat may ganito sa McDo. Para McDonald, do it for your future. Parata omelet from McDonald's. How about you, my boy? It's so good. It's already finished. This is my. Plus extra. How many you eat? Two actually. I ate one chicken and one plain. That's how good. And then your stomach has problem still? We have to buy another one. Yeah. Investment. Double down. So yan guys, for thumbnail. Thumbnail. Scattered mo, anak. Kasi Ah! nag-on pa ko. Ayaw mapagkuhan dito para pakita. Sige, anak. Ah! Double or Okay na nothing. to. So, yan guys, dito nag-end yung vlog natin for today. Alam mo, this vlog is just our satisfactory. Hindi na tayo magbabiral, alam ko. And this is just to document our life here in Dubai. Sa balang araw, babalikan natin yung mga ginagawa natin na to, yung mga memories na to. And I think YouTube is the best place to put all these memories. And yeah, maraming salamat. Bye-bye.